ang napili ko ay cybercrime. Dahil dito, ay napapaisip ako kung paano nila ginagawa ang mga ganong krimen. Pumapasok pala dito ang hacking, na kapag pumasok ka pala sa isang site na may nag-send sa'yo na di mo kilalang tao o anonymous person, ay pwedeng makuha sa'yo ang lahat. Videos, account, o mga litrato mo. At meron pa ang cyberbullying o ang harassment. Dito naman ay pwede kang siraan o gawan ka ng kung ano-ano sa social media o kung ano man, mga kwento ganyan. Dito rin pala ay may kasamang online scam na pwede ka nilang magoyo gamit ang mapanlinlang nilang salita. Gaya ng magbigay ka lang ng pera ay may darating na sa'yo na mga mamahaling bagay. At meron ding tinatawag na phishing, na ang ginagawa naman nila dito ay nag-aanyo sila ng mapagkakatiwalaang tao para magbigay ka ng mahalagang information mo na example ng credit card, email, ganyan. At papasok din pala dito ang ransomware, na may tatawag sa'yo na di mo kilala, nasasabihan ka na may kaso ka sa ganito ganyan para magbigay ka ng malaking pera. At pag hindi ka naman nagbigay ng malaking pera, ay magbabanta sila sa buhay mo. Para lang magbigay ka ng pera sa kanila. At dito na papasok ang kaso na kapag nahuli silang gumawa ng krimen gamit ang internet, ay pwede silang makasuhan na gamit ng Cybercrime Prevention Act 2012. Na kapag napatunayan na sila ay may sala, pwede silang makulong na hanggang 6 na taon at 1 araw. O higit pa. Ang sabi dito 12 years. Pwede kang makulong ng 12 years. Ang maximum na yung 12 years. Kung malala ang ginawa nilang scamming dito. Dito din ay magbabayad sila ng 200,000 o hanggang 500,000 sa mga napinsala nila. Yun lang po.